He said playfully, and shit, that was so hard. I will mark every inch of you, so everyone will know that you're taken. Masama ko siyang tiningnan. Matutulog na ako. Nagkabit-balikat si Gabriel. I didn't know you're into that kink, Ayan. Gusto mo matulog? Well, I'll do you. Are you into somnophilia now? Bumangon siya at inilapit ang mukha sa akin. Tinitigan niya ang aking mga mata habang dahan-dahan na ibinababa ang titig sa aking labi. I don't mind though. Kaya ko sakyan lahat ng kink at fetish na meron ka. Pumibigat ng aking paghinga at alam ko na nadadala na ako sa mga sinasabi niya. Inilapit niya pa sa akin ang kanyang labi pero tumigil ng halos 1 pulgada na lamang ang layo. I am so distracted. Hindi man lang ako makapagsalita dito. I want him to kiss me so boldly pero bakit hindi niya pa ilapit ang kanyang labi sa akin? Ikinuyom ko ang aking mga kamay at pinipigilan ang sarili sa kung ano man itong nararamdaman ko. Sa loob ng 1 taon, Ayan, did you miss making love with your husband? Ano ba namang klaseng tanong iyon? Napo-frustrate na ako. Can he shut up and just kiss me already? Do you wanna know the answer? Tanong ko. Napigtal ng lahat ng pagtitimping meron sa katawan ko. Here it is. Hinawakan ko ang kanyang batok at hinila para maglapat na ang aming mga labi. Hinalikan ko siya at parabang uhaw na uhaw ako na matikman siya. Naramdaman ko ang pagngisi ni Gabriel at tinawakan na ang likod ng ulo ko para mas madiin ang halik niya sa akin. Dahan-dahan akong bumagsak sa kama at mabilis na pumaibabaw si Gabriel sa akin nang hindi pinuputol ang halik. Ipinulupot ko ang aking kamay sa kanyang leeg at hinayaan ang katawan na magpadala sa sitwasyon. Masakit ang katawan ko na magising ako. Kailangan ko na mag-ayos para sa klase ko pero hindi ako makabangon. Konting kilos ko'y kumikirot ang katawan ko lalo na sa lugar na nasa pagitan ng aking hita. Tumulala muna ako ng ilang sandali sa kisame. I can't believe nangyari iyon kagabi. Naalala ko mga dirty talks ni Gabriel at pinag-initan ako ng pisngi. Nagpagulong-gulong ako at sandaling nakalimutan ang pananakit ng katawan ko. Ouch! Tumigil ako at muling tumulala. Pinilit ko ang sarili na makabangon. May kumatok sa pinto kaya inayos ko din ang sarili. Come in. Sabi ko sa kung sino mang kumakatok doon. Nakita kong isang maid ni Gabriel dito sa bahay. Pumasok siya sa loob ng kwarto at binati ako. Nakahanda na po ang mga pagpipilian ninyo sa susuotin ninyo ngayong umaga, ma'am. She clapped her hand at pumasok pa ang ilang kasambahay dala ang iba't ibang damit. Nanlaki ang aking mga mata. Utos po ni Sir Gabriel na ipakita sa inyo ang mga damit na ito, ma'am. Ano pong gusto ninyo isuot ngayong umaga? Napahawa ako sa aking ulo. Hindi na dapat ako magulat. Dapat nga isanay na ako kay Gabriel. Muntikan ko nang makalimutan ko sino siya at gaano sila kayaman. Ang pinakasimple lamang ang pinili ko. Halatang mga bago sa akin mga kasambahay at hindi ko pa sila nakikita noon. Hayaan niyo pong asikasuhin namin kayo. Hindi na. Ako na lang, kaya ko naman. Ngumiti ako sa kanila. Tumawa ang mga ito bago magpaalam na aalis na. Nakahinga ako nang maluwag na umalis sa mga iyon. Hindi pa rin ako sanay na pinagsisilbihan. Noon naman kasi kilala ko ang mga nasa bahay kaya alam nila kung anong ayoko at hindi. Pumasok ko sa banyo, tinubad ang damit ko. Nang mapadaan ako sa salamin, ang laki ang aking mga mata sa nakita. Hinawakan ko ang leeg ko pababa sa may dibdib. Ang dami nitong marka na sa tingin ko ay mula sa ginawa namin ni Gabriel kagabi. Shit, makikita iyong sa bandang leeg ko. Nagpapalit ako ng damit at naghanap ng turtleneck. Kahit papaano ay maitatago nito ang mga marka sa leeg ko. Matapos kong makapag-ayos, lumabas na ako ng kwarto. Sa Gabriel. Nang may makasalubong akong kasambahay ay agad kong tinanong sa kanya kung nasaan si Gabriel. Nasa kitchen po si Sir, ma'am. Nagpasalamat ako at tumiradyo sa kitchen. Naabutan ko nga doon si Gabriel. Nandoon din si Mika at nakaupo sa high chair niya. Kumakain na ito ng breakfast pero nilalaro na lamang ang pagkain niya. Nilapitan ko si Mika at binati ito. Hello, my baby. Hinalagan ko ang pisngi niya. Kinuha ko ang kanyang tawo at pinunasan ang mukha niya dahil sa kinain niya kanina. Busy pa din siya sa paglalaro sa kanyang pinggan at hindi ako binalingan. Inayos ko ang ginagawa niyang kalat at nilinisan siya. Sinanyisan ko ang kanyang tagapag-alaga na linisan na si Mika dahil marumi na rin ang damit nito na siya namang ginawa niya. Abala si Gabriel sa pagluluto. Lumapit ako sa kanya at mula sa likod ay niyakap ko siya. Good morning.
Pagbati ko sa kanya, itinigil niya sandali ang kanyang ginagawa para tumingin sa akin. Ngumiti si Gabriel. Good morning, beautiful. Hinalikan niya ang noo ko at napapikit ako dahil sa tuwa sa ginawa niya. Anong niluluto mo? Pinagmasdan ko ang inihahanda niyang pagkain at agad kong naramdaman ng gutom. Pancakes and bacon. Also eggs. Tumango ako sa kanya at hinalikan ang braso niya. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Kumuha na ako ng 2 mug para sa amin dalawa ni Gabriel. Sure. Kaya habang inihahanda niya ang breakfast ay inihanda ko naman ang kape namin dalawa. Hindi ko na malaya na nasa likod ko na naman si Gabriel. Niyakap niya ako at ibinaon ang kanyang mukha sa leeg ko. Para akong nakikiliti dahil sa ginawa niya. Why are you wearing a turtleneck? Napanguso ako na maalala ang dahilan. Hindi niya ba talaga alam? Siya ang salarin kung bakit. I have so many marks on my neck. Di mo naman siguro inisip na papasok ko sa school na may high kiss, no? Malalim na humalakak si Gabriel dahil sa sinabi ko. I like that idea. Inirapan ko siya pero hindi rin mapigilan na matawa. He's so possessive. Say, panimula ni Gabriel. Hawak ko na ang mug namin pero hindi umaalis sa kinatatayuan ko dahil hinihintay ko kung anong susunod niyang sasabihin. Are you going to stay with us? Starting today? Humarap ako kay Gabriel. Ipinatong niya ang magkabilang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Magkatitigan kaming dalawa. And for some reason ay parabang nanginginig ang tuhod ko dahil lamang sa paninitig niyang iyon sa akin. May mga kailangan pa akong ayusin. Kapag nagawa ko na iyon, baka pwede na. Ngumuso si Gabriel para siyang batang hindi napagbigyan. And I find it cute. Fine. Siguro asikusuhin ko na rin ang lupa't bahay sa Laguna para kapag pwede na lumipat, kasama ka na namin. Nagkasundo kami doon ni Gabriel. Pumunta na kami sa pagkainan at kumain. Ibinigay sa akin ng nani niya si Mika at buhat-buhat ko ito habang kumakain ako ng breakfast. Nakikiagaw din naman si Mika ng pagkain na akala mo ay kaya niyang kumain ng ganito. Though sinusubuan ko siya ng soft food dahil mukhang hindi nakakain ng maayos kanina. Inihatid ako kanina ni Gabriel sa school. Kasama din si Mika. Ayoko mang mapahiwalay sa kanya, kailangan ko munang pumasok sa klase ko. May pipi. Hinalikan ko si Mika sa pisngi habang abala siya sa paglalaro sa kung ano mang hawak niya. Ako, wala ba akong kiss? Paalis na sana ako nang marinig ko sa Gabriel. Napatawa ako doon pero nagtungo din sa gilid niya. Hinalikan ko ang pisngi niya pero bigla siyang humarap sa akin kaya't labi niya ang nahalikan ko. Hinampas ko ang braso niya dahil sa ginawa niya habang siya ay may malawak na ngiti. I'll see you later, sabi niya. Ha? May trabaho pa ako pagkatapos ng school ko. I already talked to your boss. She gave you an off today. See you later. Hinalikan niya ang pisngi ko bago pumasok sa loob ng sasakyan. Bumusin na siya bago umalis habang ako'y napahawak sa aking pisngi dahil sa ginawa niya. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Kahit nung nasa loob na ako ng campus, malawak pa rin ang pangiti ko. Nang makaupo na ako sa silya ko, mabilis na lumapit sa akin ang ilang kaklase kong babae. Ayan! Ikinagulat ko ang paglapit nila sa akin. Hindi ko maalala na ganito kami ka-close noon. Maayos naman ang pakikisama sa akin ng mga kaklase ko ngunit dahil abala ko sa pagbuo ng buhay ko noon at sa mga trabaho, hindi ko nagawa na makipagkaibigan sa kanila at lumabas kasama sila. Nakita ka namin kanina. May nagatid sa iyong sasakyan. Sino yun? Parang ngayon lang namin nakita na may nagatid sa iyo Sabi ng isa, halatang kuryoso. Oo nga, pero parang pamilyar yung lalaki. Parang nakita ko na siya, hindi ko lang maalala kung saan. Bago pa ako makapagsalita ay agad nang nagsalita ang ikatlong babae. Alam ko na, sabi niya. Naalala ko na siya. Hindi ba siya yung gwapong lalaki na nakita natin dati na parang may inaabangan? Naalala niyo? Para bang naalala nila minsan nang pumunta dito sa Gabriel para sundan ako. Oo, sabay-sabay nilang saad. OMG siya nga! Bumalik sa akin ang kanilang atensyon. Nagniningning ang kanilang mga mata. Boyfriend mo? Napangiwi ako sa sinabi niya. Paano ko bang sasabihin na asawa ko yun at may mga nangyari lang kaya hindi kami nagpansinan? Napanguso ako. Kung tutuusin ay wala naman akong dapat na ipaliwanag sa kanila. Hindi ko na nasagot ang mga tanong nila dahil dumating na ang professor namin. Mabuti na lang din dahil ayoko ding sagutin ang mga tanong nila. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang tanong sa akin ng iba. Hindi lang pala mga kaklase ko sa unang subject ang nakakita. Marami palang nakuhang atensyon ng paghatid ni Gabriel sa akin kanina. Siguro nga dahil na rin sa mukha niyang nag-stand out
kahit saan siya magpunta. Nang matapos ang klase ko, napatigil ako nang mapansin na may pinagkakaguluhan sa may parking lot. Siya yung lalaki kanina. Hindi ko na sana papansinin nang mapansin ko ang kotseng dala ng lalaki. Nanlaki ang aking mga mata at napagtanto ko kung sino ito. Kinailangan ko makapagsiksikan sa mga babaeng naroroon para lang makita ko siya. Laglag ang aking panga nang mapatunayan ko kung sino ang lalaki. Ay, nag-stand out talaga siya. Seryoso lang si Gabriel habang nakatingin sa kanyang phone. Hindi niya nga pinapansin ang mga umaaligid sa kanyang babae at hindi ko rin alam kung aware ba siya sa nangyayari sa paligid niya. Nagdadalawang isip pa ako kung lalapit ba ako pero nang mapansin na panay ang pagpapansin ng ibang babae sa kanya, agad akong ginapangan ng selos. Humakbang akong papalapit sa kanya. And just like that, para bang alam ni Gabriel na papalapit ako sa kanya. Tinaas niya ang ulo niya tumingin sa direksyon ko. May kakaibang aliwala sa kanyang mukha nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Gabriel. Ikiniling niya ang ulo niya. I wish he didn't do that in front of these people dahil sobrang hot niya sa tuwing ikinikiling ang ulo. Didn't I tell you I'm going to fetch you? Hindi ako sigurado kung nakalimutan ko lang ba na sinabi niya iyon o hindi niya naman talaga sinabi. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Karen, sumakay na ako sa loob ng kotse. Gusto ko na rin kasing makawala dito dahil masyado nang pinagpapantasyahan ng iba ang asawa ko. Asawa ko. Ang tagal na simula ng huli kong masabi iyon at ngayon ay naninibago ako. Paano ba namang hindi? Pagkakasal namin ni Gabriel noon ay umalis siya para pumunta sa LA at nagkahiwalay kami ng matagal. Iniiling ko ang ulo ko at mahinang sinampalang sarili. Hindi ko na dapat inaalala ang mga ganoong bagay. What? Something bothering you? Lumingon ako kay Gabriel at nagulat ako dahil sobrang lapit niya sa akin. Nanlalaki ang aking mga mata at ang una ko pang inisip ay halikan niya ako. Seatbelt, baby. Doon ko lamang napagtanto na inaayos lang pala ni Gabriel ang seatbelt ko. Bumagsak ang aking balikat and somewhat disappointed me. Inisip ko ba talaga na halikan niya ako? Pinaandam na ni Gabriel ang sasakyan habang ako hindi na malaya na nakanguso at nakahalukip-kip. Nakakaramdam pa rin ako ng selos dahil sa mga babaeng tingin ng tingin kay Gabriel. Hindi naman din kasalanan ni Gabriel pero paano ko ba maiiwasan na wag siyang magustuhan ng ibang tao? You look troubled, Ayan. May nangyari ba kanina? Nakuha ni Gabriel ang atensyon ko. Kumunot ang noo ko at hindi makapagsalita. Ayoko sabihin sa kanya na nagsiselos ako kanina dahil maraming babae ang pinag-uusapan siya. Masyado atang mababaw iyon. Wala, okay lang ako. Tumingin na lang ako sa bintana at pinagmasdan ang dinadaanan namin. I know when something is bothering you. Tell me. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Napatingin ako doon at kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Tumingin ako kay Gabriel at kahit na nakatuon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho, alam ko na makikinig siya sa kung ano mang sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Ikaw ang usap-usapan sa school kanina. Ang iba'y nilalapitan pa ako, tinatanong ko sino ka daw. And? Kinagat ko ang labi ko. Baka isipin niya na ang babaw ko. Naisip ko lang na, hindi ka ba talaga nakaka-interest sa ibang babae noong panahon na magkahiwalay tayo? Napagtanto ko na ang daming babae ang handang palitan ako para lang makasama ka. Kayang-kaya mong makuha ang kahit na sinong gusto mo. Tumigil ang kotse at napagtanto ko na hindi tamang aking mga sinabi. Hindi yun ang dapat na sinabi ko sa kanya. It was my insecurity talking. Damn it. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Tumingin si Gabriel sa akin. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Huminga ng malalim si Gabriel bago umiling. I don't care about other girls, Ayan. Panimula niya. During the time we were separated, my head was full of thoughts about you. Gusto ko lang kayo makasama ni Mika at hindi ako nagka-interest sa ibang babae. Wala din akong pakialam sa kung ano sinasabi nila tungkol sa akin. I couldn't care less about other girls. Pinasil niya ang aking kamay kaya't napatingin ako doon. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama. Ikaw lang ang gusto ko makita sa araw-araw. If it's not you, then there's no meaning, Ayan. Dinala ni Gabriel ang kamay ko sa kanyang labi at hinalikan ng aking kamay. You are the only woman for me. Ipinatong niya ang pisngi niya sa palad ko. If you feel insecure or jealous, I will just keep on reassuring you. Trust me, no one made me feel like you do, Ayan. Mababaliw ako kapag nawala ka ulit sa akin. Para bang tinangay ng mga salita ni Gabriel ang nararamdaman ko.
Niyakap ko siya at hinalikan ng pisngi niya. Thank you. Sabi ko sa kanya. I'm okay now. Sandali pa kami sa ganoong posisyon bago namin naisipan na magpatuloy sa pagpunta sa kung saan man ako balak dalhin ni Gabriel. Dinala niya ako sa isang restaurant. Sinabi niya ang tungkol sa reservation niya at dinala kami ng waiter sa reserved table para sa amin. Nag-order kami ni Gabriel at kumain na. How's Mika? Tanong ko. Hindi mo siya sinama ngayon? Mama wants to see her. Dinala ko muna si Ayan doon. Kumunod pa ang noo ko. Ha? Ang mama mo? Sagot niya. Naliwanagan ako sa sinabi niya. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kung sinong tinutukoy niya. Dapat atang masanay na ako sa pagtawag ni Gabriel ng mama sa aking ina. Nessie. Hindi ko pa nga pala nadadala si Mika sa bahay at naipapakilala kay mama. Sandali kaming natahimik ni Gabriel at nagpatuloy na kumakain. Nagulat ako na biglang mag-serve ng dessert. Ganoong hindi naman ako nag-order. Excuse me. Ngumiti lang ang waiter sa akin at umalis. Tinignan ko ang dessert at napansin na may nakaukit sa plate ng cake. Will you marry me again? Nang tumingin ako kay Gabriel, wala na siya sa kinauupan niya. Tinignan ko kung nasaan siya at halos mapatalon ako sa kinauupan ko nang makita na nasa gilid ko na siya at nakaluhod. Napatakip ako sa aking bibig at nanlalaki ang aking mata. Hindi ako makagalaw pero pakiramdam ko ay nakatingin na sa amin ang ibang naririto sa restaurant. Gabriel. Binuksan ni Gabriel ang hawak niyang box ng singsing. Ayan, I know this is a sudden. Kakaayos lang natin dalawa at marami pa tayong dapat ayusin. Isang taon tayo nagkalayo. And I know, we're both adjusting with our lives but... Sandali siyang tumigil. Ngumiti sa akin sa Gabriel. Ang kanyang mga matay kumikislap. Is he proposing to me? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. This is the first time na naranasan kong may mag-propose sa akin ng ganito. Dahil hindi naman ganito nangyari noong unang beses na nag-propose si Gabriel sa akin. But, I don't want to waste any more time. Marami nang nasayang na panahon dahil sa isang taong pagkakalayo natin. And just like before, I still want to be with you. Hinawakan ko ang kamay ni Gabriel. But we're already married, Gabriel. I know that. But didn't I tell you before? Pakakasalan ulit kita sa mas magandang venue at mas grandeng kasal. I want to make you the happiest bride. Nanginginig ang kamay ko at nangingilid din ang mga luha. Ayan, my wife. I want to ask you again. Huminga ng malalim si Gabriel. Do you want to renew our vows? Will you marry me again? Napatakip ako sa aking bibig at bumuhos ang aking luha dahil sa sinabi niya. Tumango ako kay Gabriel. Yes. Of course, Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay at isinuot ang singsing. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Para kami may sariling mundo ni Gabriel at bumalik lang ako sa ulirat ko nang magpalakpakan ng mga tao sa paligid. Nang mapatingin ako doon, napapalibutan kami ng mga taong kakilala namin. Nandoon sina mama, ang mga kaibigan ko at maging ang ama ni Gabriel. Nang magtama ang paningin namin dalawa ni Michael or Isabel, tumango lang siya at tipid na mamiti. Lalong bumuhos ang luha ko dahil sa nasaksihan. Kumawalay si Gabriel sa akin, tinawakan ng pisngi ko. I love you, my wife. Marahan akong humalakhak. I love you, husband. Inilapit ni Mama si Mika sa amin at binuhat siya ni Gabriel. Nagpalakpakan ulit ang mga tao sa paligid. Hindi pa man kami ikinakasal ulit ni Gabriel pero pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasayang babae ng araw na iyon. Abala kaming dalawa ni Gabriel dahil sa preparasyon sa kasal. Pareho kaming hindi na makapaghintay kaya eto at inihahanda na namin ang lahat. Dahil busy din kami sa kanya-kanya mga schedules, madalang talaga kami magkita. Nakapatong ang ulo ko sa desk ko sa office. Tapos na naman ako sa trabaho ko at hindi ko mapigilang mapaisip. Ano kayang iniisip ng future bride? Napataas ang tingin ko sa nagsalita at nakita ko si Ninya. Agad ako napatunghay nang makita ko siya. Kahit naman close kami ni Ninya, empleyado niya pa rin naman ako, no? Hindi niya dapat ako naaabutan na walang ginagawa. Wala naman, medyo pagod lang talaga. Kailan ba kasal? Hindi na ata makapagantay si Gabriel at gusto ko na ulit pakasalan. Uunahan niyo po kaming dalawa ni Calvin eh. Bahagi ako natawa sa sinabi ni Ninya.
Speaking of Calvin, narinig ko silang nag-uusap ni Gabriel matapos ang proposal niya. To my surprise, nandoon din sa restaurant sina Calvin at Ninya. I have been meaning to ask you this. Natigilan ako sa paglalakad nang mapansin ko sina Gabriel at Calvin na nag-uusap. Dahil curious din ako ng mga oras na iyon kung ano maaari nilang pag-usapan. Mas lumapit ako sa kinaroroonan nila at nakinig sa kanilang pag-uusap. Sinabi sa akin ni Marvin noon na pinuntahan mo si Ayan sa isla. Paano mo nalaman ang kinaroroonan ni Ayan ganoong wala akong iba pinagsabihan kung hindi ang malalapit na kaibigan ko? Natigilan ako sa itinanong ni Gabriel sa kaibigan ko. Come to think of it, oo nga. Hindi ko kaagad iyon nagawang isipin noon dahil patong-patong na ang mga nangyayari at nawala na sa isipan ko na hindi dapat alam ni Calvin kung nasaan ako noon. I doubt Gabriel would tell him. Sabi lang. Pwede mo lang sagot naman ni Calvin. Your father asked me for a favor. Hindi naman ako tumanggi dahil buhay din ni Ayan ang nakasalalay dito. Natigilan ako sa isinagot ni Calvin. Nalakad din ang aking mga mata sa gulat. Ibig ba sabihin nito ay nagkausap silang dalawa ni Michael or Isabel at si Michael ang nagsabi kay Calvin kung nasan ako? Alam kong alam mo na ayoko sa'yo. Sabi ni Calvin kay Gabriel. Pero hindi maipagkakaila na mahal ka ni Ayan at ganoon ka rin sa kanya. Naintindihan ko na ngayon ang nararamdaman niyo. Maaaring tutol ako sa relasyon ninyong dalawa noon pero hindi ako para ipahamak ang buhay ni Ayan. I am still her friend. Rest assured, lahat ng ginawa ko noon ay pagtulong lamang kay Ayan para hindi siya mapahamak. Napansin ko na nawala ang tensyon sa balikat ni Gabriel matapos ang narinig mula kay Calvin. Inilahad ni Calvin ang kamay niya. I also want to congratulate you. Akala ko noong una hindi tatanggapin ni Gabriel ang kamay ni Calvin, kaya laking ginhawa ng pakiramdam ko ng kamayan niya si Calvin. Thank you. Kapag naalala ko iyon, hindi ko mapigilang maging masaya. Siyempre para sa akin ay para ko ng kapatid si Calvin. Gusto ko na magkasundo silang dalawa dahil pareho silang mahalaga sa akin. 2 months from now. Sagot ko kay Ninya matapos maalala ang nangyari sa pagitan ni na Calvin at Gabriel. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pinagdikit niya ang pisngi namin dalawa. My poor Ayan. Nahihirapan ka dahil sa preparasyon ng kasal ninyo na Gabriel? Atat na atat naman kasi si Gab na pakasalan ka ulit. Ngumiti ako kay Ninya. Okay lang, gusto ko na rin naman ulit. Naintindihan ko rin kung bakit ganito si Gabriel. Siguro natatakot siya na may masama na namang mangyari. Ako man ay gusto na rin ulit na mapakasalan siya. Matapos ang work ko ay nag-out na ako. Iniisip ko na mag-book na lang ng ride ko papauwi dahil hindi ko dala ang kotse. Habang nakatutok sa akin cellphone, napataas ako ng tingin nang mapansin ang pamilyar na kotse. Bumaba ang nagmamaneho nito at hindi nga ako nagkamali. Agad ako lumapit sa kanya. Gabriel! Sinalubong ako ng isang yakap ni Gabriel at sinuklian ko naman iyon. Anong ginagawa mo dito? Akala ko'y busy ka at nasa Manila. Hindi ko kayang mapalayo sa iyo na matagal. Sabi niya sa akin. I missed you. Lalo lumawak ang aking ngiti dahil sa sinabi niya. I tiptoed and reached for his lips. I kissed him. Niyakap ko ulit sa Gabriel at ipinatong ang ulo ko sa dibdib niya. Me too. I missed you. Pumasok na kaming dalawa sa kotse. Sinabi niya na makakapag-dinner pa siya kasama ko bago siya lumuwas muli ng Manila. Ha? Alis ka rin mamaya? Nakatuon ang tingin ni Gabriel sa pagmamaneho habang ako naman ay nakatitig sa kanya. Malungkot ako sa narinig. Ibig sabihin ay sandaling oras lang kami magkakasama. I need to. Sabi niya, I want to finish all my work so I can spend my time with you. Kailangan na rin kitang tulungan sa preparasyon sa kasal. Bumuntong hininga ako. Naintindihan ko naman, medyo mahirap nga ngayon dahil magkahiwalay kami. Habang ako'y umiikot na ang buhay ngayon dito sa Laguna, ang buhay ni Gabriel ay nakasentro pa rin sa Manila. How's Mika? Nang bumalik na sa trabaho niya sa Gabriel sa Manila, pumayag siya na makasama ko si Mika. Kaya sa akin na muna si Mika ngayon. Kasama din namin ang nurse at nanay niya kaya walang dapat na ikabahala. Okay naman siya. Nasasanay na rin siya sa bahay. Thank you nga pala at pinagbigyan mo ako makasama siya. Ngumiti si Gabriel. Of course, mas matagal ko namang nakasama si Mika. Sa tingin ko, kailangan nyo rin ng quality time. Kapag nagpakasal na naman na tayo ulit, magkakasama na ulit tayong 3. Naalala ko na may inaayos na property sa Gabriel dito sa Laguna.
Pero naisip ko pa rin na kahit na tumira kami doon, madalas na hindi naman namin makakasama sa Gabriel dahil kailangan niya pa rin bumalik ng Manila since nandoon ang operation ng kanilang businesses. Kapag nakagraduate na ako, panimula ko. Pala ko na bumalik sa Manila. Tumingin sandali si Gabriel sa akin. Why? Akala ko ba'y okay ka dito? Tumango ako. Oo nga, pero naisip ko na sa Manila pa rin magtrabaho. Nakapag-usap naman na kami ni Mama dito. Isa pa para makasama din kita. Tiningnan ako sandali ni Gabriel. Halatang kinagulat niya sinabi ko. You don't have to do that. Sabi ni Gabriel. Kaya ko naman na magpabalik-balik dito at sa Manila. Hinawakan ko ang hita niya. Napatingin si Gabriel doon pero kinailangan niya ring ibalik sa daanan tingin. He bit his lower lip. Alam ko, pero mahirap yun sa parte mo. Okay lang naman sa akin. Naisip ko rin na masyado ka ng maraming ginawa para sa akin. Marami ka ng adjustments at sakripisyo na ginawa para lang makasama ako. Ako naman ngayon, kaya ko na ma-manage yung negosyo namin ni Mama dito at magtrabaho sa Manila. Tumigil ang kotse kaya natigilan din ako sa pagsasalita. Gabriel? Ipinagtataka ko kung bakit niya itinigil ang sakyan. Tumingin sa Gabriel sa akin at napansin ko na medyo namumula ang mukha niya. Is he blushing? Anong problema? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Bigla niyang hinawakan ang ulo ko at hinila ako para sa isang halik. You don't know what those words mean to me. Hinalikan niya na ulit ako at alam ko na na-appreciate niya ang desisyon kong iyon. Unfortunately, kapag nagdikit na kasi kami ni Gabriel, hindi na kami mapaghiwalay na dalawa. Ginawa namin iyon sa loob ng kotse at medyo na-late sa dinner. Matapos ang dinner ay nagpaalam din naman kaagad si Gabriel sa akin dahil kailangan niya na ulit bumalik ng Manila. Kailan ulit tayo magkikita? Tanong ko. Bukas. Pupunta ako ulit dito. Umiling ako sa sinabi niya. Wag na. Alam kong abala ka. Mahirap naman na araw-araw ay napapabalik-balik ka dito. Suwikan na lang siguro kung hindi ka na busy. Ayoko masyado ka mapagod. Baka ikaw naman magkasakit niyan. Mumuntong hininga si Gabriel pero wala siyang sinabi. Alam ko na gusto niya ako makita at ganoon din naman ako sa kanya pero sa tuwing naiisip ko na nahihirapan siya sa biyahe at nawawala ng oras para matulog para lang makita ako at si Mika, kaya ko pa namang magtiis. Gabriel, nag-aalala din naman ako sa'yo. Fine. Hinapos niya ang aking pisngi. I'll see you and Mika on Saturday. Malulungkot man ako at masyado ko siyang mamimiss. Tumango ako sa kanya. Hinalikan ako ni Gabriel sa labi ko at umalis na. Pinanood kong umalis ang kanyang kotse bago ako pumasok sa loob ng bahay. Mabagal para sa akin na nagdaang mga araw bago mag-weekend. Mabuti na lang at ngayon ay Friday na. Bukas ay magkikita na kami ni Gabriel. Pumasok ako sa loob ng kotse. Tapos na ang trabaho ko sa araw na ito at makakasama ko na si Mika. Palis na ako sa parking nang tumunog ang cellphone ko. Akala ko pa noong una ay sa Gabriel ito kaya dali-dali ko iyong kinuha. Natigilan lang ako na makita ang pangalan. Michael Lardizabal. Naalala ko na isinave ko na ang number niya simula noong tumawag siya sa akin. Huminga ako ng malalim. Alam ko naman na hindi masamang tao ang ama ni Gabriel pero kinakabahan pa rin akong kausapin siya. Sinagot ko ang tawag. Hello? Pagbati ko sa kabilang linya. Ayan. Pagtawag niya sa akin, nagtaasan ng aking balahibo nang tawagin niya ako. Simula na magkausap kami noong nakaraan, hindi pa ulit iyon na ulit at alam ko na marami pa kaming dapat na pag-usapan. Kaya darating talagang araw na kailangan ulit namin magkita. Speaking po, magalang na sagot ko naman sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? May gusto lang ako sabihin sa'yo. Napalago ko pero gusto ko rin naman na maging maayos ang relasyon namin dalawa ni Michael Lardizabal. Sige po, saan po tayo magkikita? Tanong ko dito. Sinabi niya sa akin na lugar kung saan kami magkikita at agad akong pumunta doon. Nakakapagtaka lang na nandito siya sa Laguna. Bumaba ako sa kotse ko. Namataan ko kaagad si Karen at Angelo. Lumapit ako sa kanila. Hello, Ma'am Ayan. Pagbati nila sa akin. Hindi ko pa rin sila nakakausap ng maayos. Magmula nang malaman ko na buhay sila at mga tauhan sila ni Michael Lardizabal. This way po. Sinundan ko ang dalawang papasok at habang naglalakad kami ay hindi ko mapigilan na kausapin sila. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay kayo. Panimula ko. I'm happy to know that. Ngumiti si Karen sa akin. Pasensya na po kayo kung napag-alala namin kayo.
Ginagawa lang din po namin ang trabaho namin. Binuksan nila ang isang pinto at iginiya akong papasok. Nang makapasok ako sa loob ay nakita ko kaagad ang ama ni Gabriela. Napalagok ako. Nakaharap siya sa isang malaking bintana at nang sabihin ni Karen na nandito ako ay saka lamang ako nilingon. Isang matipid na pagtango lamang ibinigay niya sa akin. Please, have a seat, sabi niya sa akin. Iniwan na kaming dalawa ni Karen. Nagdadalawang isip pa nga ako noong una kung mauupo ba ako. Feel at home and enjoy the food, Ayan. Thank you po, saad ko. Wala akong appetite na kumain. Nahihiya ako na hindi ko maintindihan. Marami akong gustong sabihin sa iyo at ipaliwanag kaya pinatawag kita dito. Bago ang mga iyon ay may importante akong mensahe para sa iyo. Napalagok na naman ako. Baka sabihin niya na naman ay ayaw niya sa akin para sa anak niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at inihanda na ang sarili sa kung ano mang sasabihin niya. I'm sorry, Ayan, sabi niya. Napabulat ako at tumingin sa kanya. I'm so sorry for everything I did. It was to protect you. But I admit, I hurt and somehow harmed you. Please forgive this old man. Nanlaki ang aking mga mata. Tama bang narinig ko? Humihingi ng tawad sa akin ng ama ni Gabriel?